National Expenditure Program. Galing yan sa Pangulo. Kasi siya yung executive eh. Correct. Sasabihin niya, pinag-aralan po namin ng Department of Finance, ng NEDA, yan, ng ibang mga grupo tungkol sa development, sa economics ng ating bansa. Etong mga kailangan tulay, kailangan flood control, etc. Ito ang proposal namin. Yun. Yan, iisa-isahin yan, hihimayin yan ng lehislatura. Bakit? Dahil ang lehislatura, according to the Constitution, holds the purse strings. Sila ang bantay, ang nagbabantay sa kaba ng bayan. Titignan na, ito masyadong mahal, bawasan. Ito, mas kailangan ito, halimbawa, edukasyon, dagdagan. National defense, binubuli tayo ng China, kailangan dagdagan. Ito hindi eh. Tinanggal nila yung mga sa military, yung modernization, Binawasan etc. lahat po. Nilagay nila akap. Insertion pa, oh. Kita mo, nagalit itong PCCI. Hindi po ako nag-compute nito, ha, itong mga negosyante. Sabi nila, ang total na congressional insertion pala, yung nilalabanan namin Yes. ni Speaker Alvarez, di ba? A few months back, nagdemanda Opo. kami. Kanya lang, sabi ng Ombudsman, teka muna, hintayin natin yung Supreme Court. Ayun. Grabe, 797 billion ang isiningit. Ala, Di ba kaya nga sabi ko, si Speaker Romualdez pala, mahilig sa singit. Ang daming isiningit eh. Hindi, magsingit. Mahilig sa singit sa budget. Oh, eto ha, sa 797 billion na ito. Alam mo kung magkano ang sa DPWH, kaya ang DPWH ay naging pinakamalaki ang budget, hindi ang education as mandated by the Constitution. Hulaan mo, sa 797, billion din. sa 800, bali 800, round figure. Oh. Alam mo kung magkano nilagay out of 800 billion insertion? 410 billion. Higit nun, sa kalahati ng total insertions. Grabe. Kaya ang sabi ng Pangulo ng PCCI, sabi niya, and I quote, ha, alam mo, masakit man sabihin, but the budget is becoming the source of corruption. Hindi na tayo nagsasabi niyan. Hindi Sila na opinion yan ni Attorney Ferdy Topacio na isang payak na abogado lamang. Ito yung mga negosyante na the biggest business organization in the Philippines. Opo. Sinasabi nila. Ayan, no, sabi pa ni PCCI President Yunina Manjo, ang dami nilang pinasok na even kami nakikita namin. Hindi na tinatago. Lantara na, Freycinet Republic, di ba? Pakapala na ng muka. Hindi na nakatiis. Dati yan, tahimik talaga ang business kasi baka balikan sila eh. Madaling balikan kung ikaw ay pangulo at galing ka sa negosyante. Kung talagang gusto mong mag-toe the line, ha? Katulad ng ginawa ni Pangulong Duterte, ito, hindi nagbabayad, lusyutan. Bayaran mo yung utang mo, kundi wala nang lalanding na eroplano mo sa NAIA. Di bayad agad. Ikaw, bayaran mo to, kundi bukas, sarado ka. Sarado. Pero ginamit sa maayos. Pwede mong ipitin itong mga negosyo, pero ito hindi na nakatiis. Grabe. Hindi kayo na-overlook lang. 797 million. Kung siguro mga 10 million, 20 million. Pwede. Actually, sinasabi ko nga, dati naman nag-i-insertion. Parang tradisyon na yan. Pero, hindi naman ganito kagrabe. Kanya-kanyang diskarte yan eh. Hinahayaan na nga. Although, masama pa rin yun. Pero hinahayaan na as a way of life. Pagdating ng budget, pagdating na galing sa Senate, may mga kanya-kanyang congressman, pakurot naman dito, pakurot naman doon, project, papogi lang sa aking mga constituents. Hinahayaan na nga. Pandagdag. Pero ito, grabe. Grabe, 797 billion. Grabe. Paano na yan? Ewan ko. Pati yung AFP modernization, kita mo ha, yung AFP modernization natin, anong nangyayari? Ang China nakakagawa every year. Yung isang ano lang, kasi syempre, confidential yan eh. Military secret yan eh. Opo. Lahat ng bansa, hindi mo sinasabi kung anong eksaktong dami ng iyong military assets. Para hindi alam nung kabila, di ba? Sabi ni Sun Tzu,
yung Art of War. All war is based on deception. Lahat ng gera, lokohan yan. Hindi mo sasabihin kung nasaan yung mga tao mo, kung anong meron kang armas. Tama. Pero yung isa lamang na pagawaan ng barko sa China, alam mo ba, ang shipbuilding capability ng China laban sa Amerika ay mas mataas ng 200 times. Oh. Alam mo, ito lamang isa lang Opo. sa kanilang shipbuilders. Sandali lang kasi hindi ko matandaan yung magkokodigo lang tayo rito. Hindi ko kasi matandaan yung pangalan kasi Chinese Ayan Ito Ito lamang. Ayan Dalian Shipyard, nakagawa ng isang aircraft carrier. A year? Pudong Zonghua Shipyard, nakagawa last year ng 24 na major surface combatant, yung lumulutang. Wow. Ang tawag doon surface combatant as opposed to yung submarine. 24. Ewan natin kung ilan ang submarine. Closely held secret yan ng ng People's Liberation Army Navy. Tayo, anong ginagawa natin dahil wala kang pera? Yung pinaglumaan ng Japan, yung 30 years old na destroyer. Yun ang binibili. Yun ang kukunin natin. 30 years old. Itatapon na ng mga Hapon. Ang nangyari sa atin, parang yung mga surplus na tatandaan mo yung sa Clark, yung mga tinatapon na ng mga Hapon, ino-convert natin from right-hand drive to left-hand drive. Delikado. Mga kotse. Pero mura Opo. yun, ginagamit mo natin. I must confess, may isa akong ganun. Oh. Yung converted. Oo. Ginagamit ko pang ikot-ikot. Bakit delikado sa... Pag hindi maganda ang pagka-convert noon, tumatalsik yun Alam mo, pangit yung tumatalsik yung gulong mo habang ikaw ay umaandar sa kotse. Hindi magandang experience. Pero umaandar ka, tatalsik yung dalawang gulong mo sa harap. Pangit. Hindi na nga, Sasagsag ka, durog yung ilong mo, tama sa manibela. Pangit. Wala akong kilalang nangyaring yon na natanggal yung gulong habang nagmaneho. Nalatuwa. At sila nainis. Syempre. Naman talaga. Ito kasi ang classification ng mga barko. Opo. Ayon sa laki. Ang pinakamalaki, tanggalin na natin yung aircraft carrier. Siyempre, napakalaki noon. Ang pinakamalaking barko sa Navy, yung battleship. Pero medyo obsolescent na yun Wala na halos na Navy na gumagawa ng battleship. Kasi ang battleship, yung duelo. Nakikipagduelo sa kapwa ship niya. Ngayon, hindi na masyadong ganun ang labanan. Hindi na yung kanyunan. Missile na Missile na. So, ang susunod dyan sa battleship ay battle cruiser. Kasing laki rin ng battleship, pero mas light yung armor. Mas hindi makapal yung armor. Hindi katulad ng mga ibang mga kawani ng gobyerno na gusto pa mag-ombudsman. Hindi ganun kakapal to. Battle cruiser. Mga battleship yun. Makapal yun, yung armor. Oo. Para siyang battleship, pero mas mabilis siya kasi mas magaan. Pero mas konti ang armas niya. Then, merong cruiser ang susunod. Mas maliit, mas mabilis. Ang susunod doon, destroyer. Yun ang kinukuha natin. Kasi konti destroyer natin Pero itong destroyer na to, unang-una luma. Pangalawa, maliit. May mga malimit na yung talagang full-size destroyer. May helipad para supplies, pag anti-submarine. Etong anim na to, walang helipad. Ibig sabihin, hindi lilipad. Walang helipad, walang lipad. Maliit Nakita ko sa net, lumutang yung galing sa dagat, yung kotse, lumabas. Yung ba possible pa yun? Yung mga ganong klase? Merong ganon, pero pang James Bond lang yun Hindi nakakita ko. Ewan ko meron talaga noon, pero hindi naman pwedeng panggera yun hindi pwede. Oo. Ang susunod sa destroyer ay frigate. Yun, medyo marami-rami tayo noon. Ayun. Okay. Then, corvette. Yun ang pinakamaliit. Then, patrol craft. Yun, marami tayo noon. Yung mga maliliit na yan. Then, ang pinakamaliit, yung fast attack craft. O yung tinatawag nilang, yung
PCF, Patrol Craft Fast. Ala. Oh, yan. Lagot Yun ka, yung attorney. mabilis na may 50 caliber. Ba't sinabi mo? Alin? Yung mga gamit natin. Hindi, lahat ng Navy yun ang classification ng Lagot gamit. ka. Lahat ng Navy yun ang classification. O, di ba dapat nakatago yan? Hindi, classification lang naman Classification eh. lang yan. Kung gusto mo kung malaman kung ilan ang mga barko natin, mag-Wikipedia ka lang nandoon na. Wala namang naglalabas niyan eh. Ala. Bago, meron silang bago ngayon yung tawag nila littoral ship. Yung Ayun. pang coast lang, pang coast guard. Manipis lang ang armor noon, pang depensa lang yun. Galing. Yun, oo. Meron tayong 6 na bulok na matatanggap. Aray ko. Ngayong taon na to, meron din tayong kinuha sa South Korea, at least brand new. Ilan yata? 2 o 3. Ang China, every year, gumagawa ng at least 24 na bago. Hindi tayo pwede kasing makipagsabayan talaga. Di ba? Ngayon, eto natatawa ako. Sino ba yung nagsabi na, di ba sabi ni VP Sara, ang relasyon natin sa China ay hindi yun lamang sa South China Sea. It goes beyond that. Sabi naman nitong Sigibo, ba yung nagsabi? Sabi, ninanakaw na daw yung dagat natin, pwede ba naman tayong hindi mag-react? Unang-una, ang hirap nakawin ng dagat, di ba? Dagat yun eh. Kaya nanakawin yung dagat. Ano? Parang yung parang yung nagtanim bago nag-harvest agad. O kaya yung ipunin Ano mo ba yung yan? tubig baha para hindi bumaha, para sa tagtuyot magamit mo. Yung mga may lumulutang-lutang na kung anong mga kulay brown doon, no? Sa mga patay na daga. Hindi Tatalo naman mo naman yun. yung assessment na ganyan. Anyway, hindi kasi talaga namang pwede. Talaga namang pwedeng ihiwalay yung issue ng South China Sea sa ibang relasyon. Sa ibang Kita mo ang Vietnam. Alam ba ninyo na hindi China ang pinakamaraming inoccupy na isla sa South China Sea? Vietnam! Oh. Vietnam! I-fact check nyo ako. Hindi ako magsasalita rito ng hindi totoo. Pinakamaraming na-occupy. Talaga? Ang Vietnam at ang China, nag-aaway yan tungkol sa mga isla. Sasabihin ng China, akin to. Hindi, akin yan. Hindi, akin to. Pero bakit hindi minawaterkanon yung mga pagmumuka nila? Bakit hindi sila binubuli? Kasi Nag-discuss sila eh. Diba? nag-uusap sila. Nag-uusap. Pare, sa akin to eh. Hindi sa akin yan. Pag-usapan natin, hindi sila nagdedemandahan kasi hindi sumusunod ang Vietnam sa pag-uudyok ng kahit anong bansa. Idemanda mo. Yun. Idemanda mo. Tama. Sino matutuwa sa'yo? Dinemanda mo. Anong napapala ng China? Nag-aaway tayo dito, pag-usapan natin to. Pero teka na muna, saka na yan. Business mo na. Kailangan, boss, kailangan namin ng mabilis na trend dito. Sige, pa-project kami. Yun. Yun ang Nakikinabang maganda. sila. Hindi nila gini-give up. In fact, agresibo ang Vietnam. Ang dami nga nang-occupy ng Vietnam. Pero, lahat ba inaaway nila sa China? Hindi. Pagdating dito, parang yung may kaibigan ka, may ibang ugali siyang ayaw mo. At tulad ako yung best friend ko sa politika. Opo. Hindi kami nagkakasundo niyan. Sa isang bagay. Alimbawa noon, noon pa, tagal ko ng kaibigan niya si Doc Francis Aquino, grade 4 pa ako eh. Okay. Noong ako, kinakampanya ko si Laurel, si Salonga binoto niya. Oh. Nag-Lenny yan. Talaga? Hindi nagdigong yan, ayaw niya kay Digong. Okay. At sa ibang discussion, ayaw niya kay Trump, Kamala Harris yan. Pero, ibig sabihin ba magsusuntukan kami? O di ba kahapon Hindi dapat. nanonood kami ng sine ng Netflix habang nagsisip-sip ng wine, habang nagsisigar? Ganun po yun. Hindi kailangan Ayun. dahil sa isang bagay hindi lang kayo makasundo, away na kayo. Iwalay na. Ang problema kasi, inuudyukan tayo ng Amerika. Awayin yan. Awayin yan. Oh, mali yun. Kami eh. bahala. Tama. Awayin nyo yan para ibuli kayo. Kami bahala sa inyo. Bibigyan namin kayo ng bulok na mga gamit. O di ba yung mga F-16 na bibili natin? Napakaluma na noon eh. Luma na yun. Bago yung ginagawa. May mga ginagawang bago. Pero yung disenyo, luma na rin yun. Napakaluma na noon. Pupulbusin nyo na yung mga J-10. Yung mga fifth generation ng China. Opo. O awayin mo yung kapitbahay mo naka-machine gun, naka-barret, yung 50 caliber. Sige, awayan mo. Bigyan kitang sumpit sa barat. Akong bahala sa iyo. Tirador. Mo. Pag tinirador mo yan, babarilin ka ng barret ng tagos-tagos dun sa loob ng Tagos-tagos sa bahay bahay mo. mo. Yun. Yan na, yan. Yun ang mabigat kasi nga, amboy na amboy yung mga opisyal natin.